Ma'am Luna, good morning. Good morning, Sir Dean. Good morning, Ma'am Catherine. Good morning, sir. Good morning po. Mukhang ang magpe-first honor yata dito si Sir Dean. Parang nag-advance na. Nakita ko na yung mga output ni Sir Dean. Malapit na siya sa finish line. Konting tiyaga Kahit lang, yung sir. hindi ko kahit yung hindi ko pa Napa-burger na yan si Sir Dean. kahit yung hindi ko pa tinuturo, ginagawa na ni Sir Dean. Sige. Keep up the good work, sir. Thank you, sir. Okay po. Morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am Luna. Good morning, everyone. Good morning po. Sige, 12. 12 na tayo. Sana ma-complete tayo kasi kahapon 30 kayo eh. Hindi pala 30. 28 kasi dalawa yung account na ginagamit ko. 28. May kulang pa rin na dalawa. By the way po pala, mayroong mga nahuhuli. May 6 yatang nahuhuli. Pakitulungan na lang po yung mga nahuhuli. Paki-assist na lang po para lahat tayo makatapos bukas. No? Pakitulungan na lang. Good morning, Sir Monte Alegre. Good morning, Ma'am Loxin. Good morning, Sir Monte Alegre. Good morning, Ma'am Loxin. Good morning, sir. Good morning, everyone. Hope you're all doing well. Okay. Nakita ko si Sir Monte Alegre kagabi. Anong oras na ba yun? Nagsusubmit pa. 10 na yata. Nagsusubmit pa ng output. The same with Ma'am Loxin. 10 o'clock na. Pero may ibang nagsubmit ng 2 a.m. Parang hindi na natulog. Okay? Sige, 14. So this model is useful. Useful po siya. Pag nag-set up kayo ng LMS ninyo, wala na kayong problemahin. So ang problemahin nyo na lang yung mga trainees na walang internet. So you will provide them with modules. No? Good morning, Sir Jason. So bukas po pala, reminders, yung mga magdi-discuss ako bukas kasi ngayon tapos na yung discussion natin, tatapusin ko yung lahat ng discussion natin. Bukas, ang discussion ko ay hindi na siya part ng training. Part siya ng pag-set up ng Moodle. How will you begin to set up your Moodle from the scratch? So, kasi itong mga tinuro natin ngayon, hindi nyo ito magagawa kung wala naman kayong paglalagyan na sarili nyong Moodle. Take note, itong Moodle natin, yung test.5.genomeu.com, temporary lang po yan. So, pagkatapos ng training, back-upan nyo na lang po yung mga ginawa nyo para kung magsa-set up kayo ng sarili nyong LMS, doon nyo po siya i-move. No? Kasi ang Moodle, pwede mo i-back up yung file, di ba? Nag-aral tayo mag-back up. So, pag binack up mo po yan, pwede mo siya i-transfer sa ibang Moodle na website. So, ngayon, ang problem is, saan nyo ita-transfer kung wala pa kayong Moodle? So, bukas, i-discuss ko po kung paano mag-start from the scratch hanggang sa makastart kayo ng isang Moodle LMS or Learning Management System. So, kung may IT po kayo na, panoorin nyo na lang ng video para at least matutulungan kayo nila kung paano mag-set up. Kasi marami siyang activities na kailangan i-set up. Okay? And also, you can use this model. Di ba nag-sign in kayo nung last week? So, pwede mo nang gamitin yung sign in na yon as registration ng student ninyo. Doon na sila mag-register. Okay, good morning, Ma'am Chloe. 16. So, apat pa ang inaantay natin. 17. Okay. 3 na lang.
So, yan nga, no? So, pwede nyo gamitin yung login page ng Moodle to be your registration form in your online course, in your school. So, pwede nyong i-utilize yun. Example. Kasi pwede nyo i-customize yun eh. Sige, habang nag-aantay sa iba. So, itong sample natin ng registration form, pwede nyo nang gamitin ito sa pag-online registration ng mga students ninyo. Kasi pwede mo itong lagyan, dagdagan kung anong gusto nyo ilagay ditong link at saka fields. Okay? And you can capture their data. Pwede mo siyang i-print, ay save as Excel form. So, mayroon ka ng list ng participants mo. Okay? Yan, pwede nyo dagdagan yan. So, bukas ituturo ko kung paano magdagdag niyan. Kung paano mag-customize ng mga fields. Okay, ilan na tayo? 18, 19. Good morning, Sir Edwin. Isa na lang ang inaantay natin. Good morning, Sir Joel. Good morning po. Mukhang si Sir, isa ito sa mga gabing-gabi na nagsusubmit kagabi. I think anong oras ka ba Sir last nag-submit? I think 12. 12 ba yun? O, nakamute ka yata, Sir. Nakamute. Hapon pa, Sir. Hapon lang yun. Hapon ba yun? Oo. Ay. Okay. Okay, 20 na tayo. Sige, pwede na tayo siguro mag-start. It's almost 9 o'clock. Good morning, everyone. So this is now the 4th day of our training. So before we start, I would like ask, sino ba yun? Ma'am Gia? Gia ba? Si Ma'am Gia ba yung sinabi ko kahapon? Po, sir. Okay, would like to ask Ma'am Gia Saituno to lead us with a wonderful prayer this morning. Ma'am? Okay po. Thank you. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God, we thank you for this wonderful day. Thank you for protecting our families and keeping us all safe every day. Lord, forgive us from all our shortcomings. Please continue, guide, and bless us with your love, and lead us to achieve our goals today. Inspire and enlighten our minds and spirit, and strengthen our bodies as we hope to accomplish our activities and complete this training. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Gia. Okay, Good morning. Good morning sa ating lahat. So, this is another day. This is the 4th day of our training. Isang tulog na lang, matatapos na po tayo ng training. So, hopefully, we can achieve our goal with ang actual actual statistics is overall statistics ng lahat ng Asan ba 'yun? Ay, mali pala. Ito. Overall statistic ng facilitate e-learning session is 39%. Okay? Hopefully mamaya maglampas ng 50%. Okay? So, ayun. Kanina nagbigay na ako ng mga overview like ayun nga, kanina sabi ko nga may mga nag-submit na may kulang or mali yung mga ginawa doon sa books like dito sa organic agriculture production. Paki-check po sa organic agriculture production, sino po yung naka-assign dito sa hindi ako pwede dito. Yung doon naka-assign po doon sa organic agriculture production which is
Dito naka-assign sa LO1. So, ginawa niya po, yung book niya, nilagay niya yung topic niya doon sa description. Kaya napuno yung description ng napakahabang content. 1 kilometrong content. Tingnan niyo po. So, instead na gumawa siya ng page, so dito niya nilagay sa description. So, paki-check na lang po ano. That is why, pag clinic mo po si book, walang laman. Wala siyang chapter title. Dapat dito nyo ilalagay yung topic nyo. So, take note po, tools. Okay. Okay. Bakit tayo gumagawa ng books? Anong purpose ng books? Maglalagay tayo ng books kung ang topic mo ay mahaba. Mahaba. Kasi hindi pwede ang student ay mag-scroll down. Bakit? Mabuboring ang student mo kung ang topic mo ay ganito kahaba, no? That is why, ano ang strategy? Lalagyan mo siya ng mga pages. No? Maglalagay kayo ng pages. So, example, dito sa facilitate, mayroon ako dito mga nilagay na books. So, kung mapapansin nyo po, pag mahaba ang topic, mayroon siyang mga nakalagay siya sa books kasi dapat sa isang page, makikita dapat ng student yung buong topic. So, pag may subtopic yan, lagay ka ng another page para ini-next niya yon. So, ganyan lang kaikli dapat ang content nyo per page. Okay? Ganyan lang. Ano? Kasi pag mahaba yan, pag ganyan kahaba, let's say mga 1 metro kahaba yung page mo, hindi na yan babasahin ng student mo. For sure. Especially yung nasa ilalim. Or ang gagawin ng student, babasahin niya lang yung sa ilalim. Do you agree? I-scroll down niya lang yan. Titingnan niya kung ano yung last. Di ba? Yan ang attitude ng student. Ay, wala siyang pakialam dun sa unahan. Ang titingnan niya lang yung last. Or titingnan niya lang yung sa unahan. Hindi niya nababasahin yung sa last. So that is why you should divide it in different pages. Kasi pag clinic mo to, ito lang, makikita niya na yung topic, then click naman siya ng next. Ganyan lang. Okay? Okay. So, ganyan ang technique po. Bakit mayroong books? Pero pag konti lang yung activities ninyo, konti lang yung content mo, 1 page lang, huwag kayong maglagay ng books. Okay? Huwag kayong maglagay ng books kung ang activity mo ay 1 page lang. So, pag 1 page lang, ilalagay mo page. This one is an example of page. Pag clinic mo siya, yan lang siya. Wala nang iba. So, ganyan. Pero hindi ako nag-discuss ng page. Kung paano mag-add ng page, just the same process lang naman. Switch on the editing on. Then, you can add. Instead of book, you can add page. So, 1 page lang po yan. No? Pero make sure po, pag maglalagay ko ng page, hindi 1 kilometro ang haba. No? Pero hindi siya part po ng activities nyo ngayon. Pero pag gumawa kayo ng website, ay ng LMS nyo, pag maikli ang topic, page lang ang gamitin nyo. Pag mahaba, books. Okay po? Okay. So, ano pa kaya? Sige. So, aside from this, doon pala sa webinar, may mga iba. Sabi ko sa inyo, yung webinar nyo, ilalagay nyo dito yung link. Kagaya nito. Ayan, nilagay niya dito yung webinar link sa development site niya. So, that's good. Yung iba po, hindi nila nilagay dito. Okay? Pero po, ang ginawa ko na ngayon, yung mga nakapag-submit na ng mga output, ginigradean ko na po yan. Although, naglalagay na lang ako doon ng comments. Parang purpose niyan, balikan nyo na lang later. Kasi nakikita ko, nauubos yung oras natin doon sa pag-edit ng mga kulang na output. Para makapag-move on na kayo ng gagawin ng susunod. So, nire-ratean ko na po yan. Ninonotan ko na lang kung ano yung kulang ninyo. Ano? At least, you know the remaining output na kailangan ninyong i-modify. Ano? So, ayan po. So, before we proceed, would like to ask some question. May question po ba kayo? Clarification ng topic natin kahapon? Ma'am, sige po, paki-unmute ng mic. Sir, good morning. Sir,
we were requested to prepare 3 books. Kahit po yung topic namin, yung LO namin is very small lang naman talaga. So kahit kaya siya i-compress sa dalawa, yung isang lesson, yung isang book, dinivide ko into 2. So, Question, ma'am. Ilang learning content ba yung LO mo? Baka isang learning content lang. Kung isa lang talaga yun, ma'am. Huwag mong hatiin. hindi ko na, sir, gagawin yung 3 book Hindi, ang na tanong ko, ma'am, ilang learning content ba siya? 2 lang, kaya siya na 2. 2 po. Okay. Yung kasi, ma'am, na sabi ko, maximum of 3 learning content, doon yun sa mga may learning outcome na 10, 8, 6. Kung ganun kadami ang learning content nila, sabi ko, at least 3 lang. At least 3. Pero kung ang learning content mo, kung ang learning content mo isa, huwag mong gawing 3. Okay lang naman yun na isa, kasi yun lang talaga yung content mo. For those na mayroong maraming learning content, para hindi maubos yung oras nila doon sa mga content na yon, paggawa ng content, kasi mahahaba naman yon, balikan na lang nila yun pagkatapos ng training, 3 lang muna ang gawin nila. Okay po? Pero yung isa lang or 2, syempre 2 lang gagawin yun, wag niyong dagdagan. Yun na yun. Okay po? So, okay lang yun. Okay. I-edit namin ulit. Thank you po. Pero okay, kung nalagay mo naman ng 3, okay na yun. Wag mo na munang dilitin. Wag mo nang dilitin kasi sayang ng ginawa mo. Okay? Sabi baga, mas maray na daang dakol kaysa sa kulang. Ano? Okay? Sayang ng ginawa mo, wag mo nang dilitin. Okay, other questions? Thank you, ma'am. Sir, Good morning. Sige, ma'am. May tanong po ako about po Okay dun po. sa Sige, ma'am Chloe. yung sa webinar po. Ano po kasi, nag-webinar po ako sa phone. So, pag mag-screenshot po ako, hindi ko po magawa yung kagaya ng nagagawa niyo po na nasa laptop na makakopy ko po yung link. Okay lang po ba kung wala na pong link? I-attach ko na lang po yung screenshot ko dito ang link po, ma'am, hindi niyo isasabay doon sa screenshot. Ilalagay niyo po ang link dito sa website niyo, sa dev site po niyo. Ito, this example, this one. Maglalagay kayo dito mag-add kayo dito ng kiklik niyo po yung add, di ba? Add, activities, tapos label. Tapos, yung link ng webinar nyo, ano ba yung link ng webinar mo? Kunwari yung, ano mo yan, is meet.google.com/xx, ganyan, di ba? WR, ganyan, di ba? Ganyan yung mga link nyo. Ito, ilagay mo na dyan, tapos lagyan mo ng webinar on, kunwari, on June 15. June 15 nga, kunwari, 2020. Ayan. Tapos, i-post mo na lang dyan. Yan lang naman ang requirements ko, ma'am. Kasi doon sa video mo, hindi naman talaga doon makikita ang link. Dito mo siya ipopost sa development site. Ano po? Kaya nga nakikita ko doon sa inyo, iba talaga, naglagay ng link doon sa picture. Bakit ako may link doon sa picture? Ang link dito sa dev site. Sa development site. Yung ano kasi, sir, diba sir, every time po na nag-print screen, kinakopy din po yung URL. Yun po pala yung gusto kong sabihin. Yung nasa URL po after nag-print screen. Kasi po sa mag-print screen po sa phone ko. So okay lang po ba kahit wala na po akong ilagay na URL sa baba po ng print screen ko sa... May URL lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Kasi ang may URL lang naman, yung sa calendar, di ba? Yung pag-schedule mo sa calendar, yun ang may URL. Yung, syempre, ang link po, ano ba ang magiging link ng Google Meet niyo? Syempre, ito yung link niyo yun eh. Ito na yung link mo. Yan yung link niyo, di ba? Kasi yan yung pag-click niyo, yan yung lalabas doon sa... Opo, ito, kahit wag niyo na ito ilagay doon sa screenshot niyo, kasi dito ko naman yan makikita sa development site ninyo, di ba? Ipopost niyo siya dito. Okay, sir. Okay po. Okay po, sir. Thank you po. Pero yung may mga kulang, ma'am, grinedan ko na po siya, ha? May mga grade na. Balikan nyo na lang po later, ha? Para makapag-move na kayo ng mga next activities. Yes, sir. Thank you po, sir. Good morning. Okay, ma'am. Thank you po, ma'am. Any other questions from the group?
Okay, I think wala na. So we will now discuss the remaining topic na hindi pa natin na-discuss kahapon. So kahapon ay natapos tayo doon sa saan ba tayo kahapon? Okay. Kahapon we end up with the unit 3. So natapos na natin yung unit 3 ano? So lahat na ng unit 3 ay na-discuss na natin until dito sa pag-set up ng forum at saka quiz. No? Pag-set up ng quiz at saka ng forum. Yun ang last topic natin. Okay. Next topic natin is Unit 4. So, dalawa na lang ang activity dito sa Unit 4. Don't you worry. Dalawa na lang. So, madaling-madali lang itong activity to. The first topic is setting up activity completion and access restriction. Ano ibig sabihin nito? Okay, ganito. Dito na papasok ang strategy ninyo as trainer. Paano ninyo ma-ensure na ang student nyo magbabasa bago mag-quiz? Aber daw. Anyone? Paano mo ma-ensure na ang student mo mabasa muna ng learning materials mo bago mag-quiz? Kasi minsan, nagki-quiz na muna, paka-quiz, kung hindi niya nakuha yung quiz, saka pa lang siya magbabasa. Meron bang gumagawa niyan sa inyo dito? Di ba? Maray pa nga, balong ko nang unang mag-quiz. Pag di nga ako nakapasar, saka ako nga basawon so content. As teacher, gagawan mo siya ng strategy na hindi siya makakapag-quiz unless na hindi niya basahin yung content. Diba? Kagaya doon, nung day 1 natin, ay nung nag-register kayo, di ba sabi ko sa inyo, bago kayo kako mag-pre-test, mag-self-introduction muna. So marami ang nag-pre-test na nang hindi nagsi-self-introduction. So, ginawan ko siya ng restriction na pag hindi ka nag-post doon sa self-introduction, hindi ka makaka-pretest. Yan ang application ng completion and access restriction. Okay? How about activity completion? Yung activity completion, ito po yung sa gilid na to. Ito yung, ano ba ang pag-check nito? Yung student mo ba ang mag-check o kusa siyang mag-check pag na-accomplish niya yung required activity dito? Okay? So, if you prepare your learning management system, dapat kusa siyang mag-check pag na-perform niya yung requirements dito sa activity. Kunwari, sa lesson 1. Sa lesson 1, hindi po yan mag-check hanggang hindi mo binabasa yung page 1 to the last page. Para ma-ensure mo na inopen ng student yung content. No? That is completion, activity completion. Okay? So actually, itong activity completion at saka restrict access, dalawang activity yan na pinag-isa lang. Okay po? So ganito po ang pag-set up ng activity completion. Okay. So balik tayo doon sa development site. Kunwari, I am the teacher, dito na lang. Kunwari, I am the teacher in computer system servicing. Okay? Now, what you're going to do now is, step 1, to set up the activity completion, i-open yung, i-turn on lang yung editing on. Ano? The same procedure lang, ano? Every time na mag-i-edit kayo ng content nyo, i-on nyo yung activity, turn editing on. Now, take note, reminder, hanggang hindi nyo po yan ino-off na editing mode, hindi pa yan makikita ng student ninyo. Kaya kahapon, sino yun? Si Ma'am Cabria. Ma'am Cabria, hindi ko nakikita kasi naka-on pa. Pag in-off mo yan, saka yan makikita ng ibang student. No? Saka yan makikita ng ibang student. So kung ano ang gawin mo dyan, hanggang naka-on yan, hindi pa yan magdi-display doon sa mga users mo. Ikaw pa lang ang makakakita niyan. Pag in-off mo na yan, automatically mag-update na yun doon sa kanilang page. Okay? Okay. So, turn on editing on, switch, turn editing on. So, ganito na ang itsura niya. Then, i-click ulit itong gear. I-click yung course completion. Okay?
course completion. Okay. So dito sa course completion, meron ditong tatlong tabs. Course completion, default activity completion, at saka bulk editing activity completion. So dito po tayo sa bulk editing activity completion. Kiklik po natin yan. Then, ito na yung mga activities. Okay. Ganito ang gawin nyo para hindi kayo mahirapan. Mag-edit po kayo dun lang sa area nyo ha. Huwag nyo pakialaman yung ibang LO. Huwag nyo, example, naka-assign kayo sa LO1, huwag nyo pakialaman yung LO2 at saka LO4. Baka mag-away-away kayo. Sir, sinet ko na yan. Bakit sir bumalik sa manual? Huwag nyo pakialaman. Kunwari, naka-assign ako sa LO4. Kunwari, itong si books, si unang books, ano ang routine dito? Gusto kong mangyari na mag-check lang siya pag binasa ng student yung content. So, paano? Okay. How to edit the books? Just click this one. I-click po ninyo ito. Huwag nyo po i-click lahat ha. Kasi pag click nyo ang lahat, yung rules na isa-set nyo, i-apply sa lahat. Okay. I-check po ito. Then, edit. Ulitin ko ha. I-click lang siya dito. I-click. Then, i-click ang edit. Okay. Then, meron po ditong completion tracking. Sa completion tracking, you can select do not indicate activity completion. Ibig sabihin, wala siyang completion na kailangan i-accomplish. Wala siyang checkan. Student manually mark the activities as completed. Ibig sabihin yan, sa estudyante mismo ang ma-check. Or show activity as completed when condition are met. Okay. Ayan. So, checkan ninyo itong student must view this activity to complete it. Ibig sabihin, hanggang hindi niya binabasa yung page 1, 2, 3, 4, 5 mo, hindi yan mag-check. Yeah? Then, click save. So, tingnan natin kung ano na itsura. Tingnan natin dito sa kabila. Saan ba yun? Okay, tingnan natin. Course. Okay, tingnan nyo. Meron na siyang, naging na siyang broken line. Bakit may check na? Kasi in-access ko na siya before. In-access niya siya before. So, ganyan na, no? Ibig sabihin yan, hindi na yan may edit ng student. Kasi pag ganito, pag in-uncheck yan ng student, kaya nang i-uncheck ito. Pero pag ganyan, mag-check lang yan until na binasa niya yung content. Okay? So, ito na po yon. With condition, student must view this activity to complete it. So, lahat po itong nakalagay dito sa ano nyo, lagyan nyo ng criteria. Example, yung quiz. Sa quiz po, iba ang criteria. Check nyo. Edit, to edit, just click check, then edit. Okay, anong criteria ang gagawin ko? So, show activity as complete when condition are met. Anong met? Okay. Mayroong dalawa. Student must view this activity to complete it. Student must receive a grade to complete this activity. Ibig sabihin ito, itong una, kahit pasada siya o hindi, mag-check na siya basta nag-quiz. Yan ang ibig sabihin niya. Kung masarman siya o dae, basta nag-quiz siya, ma-check na. So, kung ganyan ang pipiliin mo, parang useless yung quiz mo. Pero pag dito sa pangalawa, pag nakuha ng student yung appropriate score, saka lang siya mag-check. Yung kulay green, di ba naalala nyo? Nung nag-quiz kayo, nag-check na siya ng kulay green. Ito po yun. Then check the required passing grade. So, saan itong passing grade? Sinat nyo na ba yan doon sa quiz, di ba? Kahapon. Di ba nag-set kayo ng passing score doon? Yeah, out of 3 items, 2 ang passing. So therefore, pag ang student mo naka-receive key 1, ibig sabihin, hindi yan mag-check. Okay? So, then save. Tingnan natin dito. Tingnan natin. Refresh natin. Okay. Ayan, di ba? Nag-check na siya kasi
Ay, no, admin kasi ako eh. Naka-check kasi yan. So, ito, pag sa student, pag nag-check yan ng green, ibig sabihin, pumasa na siya sa quiz. Okay? Pumasa na siya sa quiz. Okay, ulitin natin para ano. Okay. Just click. Wait lang. Deletein muna natin yung okay. Ulit. So, to update your quiz, just click this one, then edit. Then, ipiliin po dito sa completion tracking yung show activity as completed when conditions are met. Then, i-check yung student must receive the grade to complete the activity. I-check po yan. Then, i-check yung required passing grade. Then, save. Okay? Now, what if mayroon akong mga multiple activities na pare-parehas lang naman yung criteria? Example, itong dalawang task ko at saka itong URL link ko at saka itong webinar ko, pare-parehas lang naman ang criteria niyan. So, i-check nyo lahat. I-check nyo yan. Then, edit. So, kung ano ang gawin mong criteria dito, lahat sila, ganun din ang i-implement. Okay? So, kunwari at this one, 4, ang gusto ko mangyari, student can manually mark or do not indicate activity completion. Kasi wala naman silang gagawin dito. Wala siyang activity completion. Kasi ito link lang naman yan. Ito naka-open lang naman yan sa website. And this one is information lang naman siya. So, no need na lagyan siya ng completion. So, pwedeng ganyan. So pag ganyan yan, mawawalan sila ng check doon sa, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, wala na silang check dito. Ibig sabihin, ang requirement lang dito ng student, ito, magbasa ng libro, mag-submit ng submission bin, mag-forum at saka mag-quiz. Yan. Okay, so ang gagawin po ninyo is maglagay po kayo ng tigi-isang ano dito. Then, kunwari ito si submission bin, lagyan nyo naman ng another criteria. Okay, sa forum naman, so ang criteria dito, student must submit this activity to complete. Or student must receive a grade. Yan kung ang forum mo may grades. Kung lalagyan mo ng grades. Pero kung ang purpose mo lang naman mag-post yung student mo, pwede mong i-checkan ito. Pwede naman dito. Okay? Then, save. Then, sa forum, kunwari, sa forum, i-click lang ito. Then, edit. Student, show activity to complete when conditions are met. Ano bang criteria ang gusto mong mangyari? Student must view this activity. Ibig sabihin yan, pag nag-view na lang yung forum mo, may check na siya, which is useless. Ano? Pangalawa, student must receive a grade. Paano ba naman makakapag-receive ng grade? Hindi naman siya nagpo-post. Student must post discussion or reply. Ito. Kung gusto ko na mag-check lang siya, pag ang student nag-post ng reply doon sa topic mong diniscuss. Pwedeng yan. Or student must create one discussion. Or student must post replies. So, itong dalawa, combination na siya nito. So, pwedeng ito lang. Then, save. So, ito na yung itsura ng ano mo. Ito na yung itsura ng content mo. No? So, pag ganyan na po yan, i-print screen na naman. Then, i-paste na naman dito sa Word for the evidences. No? Don't forget the evidences. Because yan po yung basis natin. Then, ilagay yung link. Don't forget the link. Saan na yun? Link. Then dito. Okay po. So, ilagay yung link, then,
Okay, ulitin natin ha, para for those na medyo hindi pa naintindihan. How will you okay. So, step 1, kanina ano, para maano natin, para maintindihan. Step 1, just turn the editing on. Pag naka-on na po ang editing on, course completion, i-click po ang course completion. Then, pagka-click ng course completion, i-click ang bulk edit activity completion. So, this one. Kung ito ang i-edit mo, i-check po ito, then edit. Tapos, doon sa completion tracking, by the way, dito yan minsan naka-default, ilagay nyo dito sa bulk editing activity completion. So, kunwari ito i-edit natin, then edit. Completion tracking. So, show activity as completed when conditions are met. So, student must view this activity to complete it. Ibig sabihin, hanggang hindi niya na-open, hindi yan mag-check. Okay. So, kung ano ang mga activity na nandito sa LO mo, lahat po lalagyan siya ng condition. Okay po? Hindi po pwede na ang student ang mag-check. Kasi kung ang gagawin mong LMS, ang student ang mag-check diyan, ano ang mangyayari? Di, checkan ko na to lahat para maka-quiz na ako. Hindi ko na to babasahin. Diba? So, useless yung pagod mo. Hindi binasa ng student yung content. Kasi siya ang may karapatang mag-check. So, checkan ko na to, sir. Kasi, hindi naman pala ito required. Magdiretso na ako dito sa quiz. May mga ganun ba na nangyayari? Okay, so, i-avoid natin yan. So, that is now the activity which is setting up activity completion. Kalahati pa lang po yan, activity completion. Next po is access restriction. Okay. Ano ang gagawin mo sa access restriction? Okay. Kunwari, naka-on pa rin yung editing mode mo. Okay. Kunwari, ang quiz. Okay. Ang lagyan nyo lang po ng access restriction nyo, isa lang. Preferably, ang nilalagyan po ng access restriction ay quiz. So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, paano mo ma-ensure na ang student mo na nagbasa kang quiz mo bago nag-quiz? Okay, ganito ang gagawin mo. Lahat ng restriction ilagay mo dito. Okay, kunwari this is the quiz, i-open po, edit settings. Okay, then, ito yung quiz mo kahapon, di ba? Naglagay ka dito kahapon ng timing, ng grades, di ba? Alam nyo na yan. Dito kayo nagsaset ng passing grade. Then, dito po sa restrict access. Ito, bago to. Sa restrict access, mag-add kayo ng restriction. O, ano ang gagawin kong add? Okay. Activity completion, date, grade, profile. Pag activity completion, magsaset ka ng activity completion na dapat ma-accomplish niya. Pag date, hindi siya makakapag-quiz hanggang hindi pumapasok yung date na yon. Kunwari, makakapag-quiz lang siya sa June 19. Ibig sabihin, pag hindi pa June 19, hindi siya makakapag-quiz. Pag grades naman, kunwari, kailangan mo munang makareceive ng 100 na grades doon sa task niya bago siya maka-quiz. Okay? Kung wala siyang grade doon sa task, hindi pa siya pwedeng mag-quiz. Yan. User profile, ito depende, hindi na natin ito di-discuss. Kasi pag user profile, ibig sabihin, pag student ka, pwede ka mag-exam, pero pag ano ka lang, ano tawag yan? Visitor, hindi ka makaka-exam. Okay? So, sample tayo dito sa activity completion. Ayan. Kung makikita nyo, mayroon siyang activity. Student must. Activity completion. Anong activity? Kunwari, alin ba yung sa akin dito? Bago siya maka-quiz, kailangan niya munang magsagot sa forum. Okay? Ano pa? Add. Kailangan niya munang akin ba to? Make sure po kung ang ilalagay nyo ditong restriction sa inyo ha, baka sa ibang content. Kailangan niya muna magbasa ng pag-set up ng
Wi-Fi repeater, hanggang hindi siya nakakapagbasa niyan, hindi siya makakapag-quiz. Okay, date. Grade naman, grade. Kailangan niya muna makapag-submit dito sa submission bin ng router configuration. Dapat makareceive siya ng grade na 80% pataas. Pag ang grade niya 79, automatically hindi siya makakapag-quiz. Tama ba ito? Greater than or equal? 80 lang pataas ang marireceive niya. Pag dapat makareceive siya ng 80 pataas na grade before he can take the quiz. So these are now your restrictions. So bali ilang ang restriction ko dito? 1, 2, 3. Tatlong restriction. Kailangan niya magbasa kailangan niya mag-fill up ng forum, mag-join, mag-post doon sa forum. Kailangan niyang magbasa sa setup Wi-Fi. At saka kailangan niyang mag-submit ng router configuration data, and kailangan ko siyang bigyan ng grade muna ng 80 pataas before siya makapag-quiz. Okay? Then, okay na siguro yan, tatlo. Then, print screen. Print screen naman, huwag kakalimutan ang print screen. Then, yung link. Huwag kalimutan. Ebidensya po yan. Okay? Then, save and return to course. So, ganyan na po yung itsura niya. No? Okay, ganyan na po yung itsura. Activity, so restrict not available unless. So, yan ang makikita ng student. This activity forum 1 setup router must mark complete. Activity, how to set up Wi-Fi repeater, mark complete. You achieve required score in submission bin router configuration data. Okay. Sa student ninyo, pag na-accomplish niya na to, automatic, magdi-disappear na yan. Dalawa na lang ang, di ba sa inyo, sa quiz nyo, doon sa, tingnan nyo yung ano nyo doon. Tingnan nyo yung, dito sa post-test at saka certificate of completion. Ilan na lang ba ang natitirang requirement nyo? Magtanong tayo. Ma'am Precious, yung post-test mo, ano na lang ba ang requirement mo dito sa post-test na hindi mo pa na-achieve? Ma'am Precious. Tingnan mo nga yung post-test mo, ano na lang? Yung sa may forum, yung forum, sir. Sa e-learning ay sa management. Dito ma'am sa post-test mo, sa facilitate mo. Dito sa baba ng unit 5. Sa baba ng unit 5, tingnan mo doon sa baba. Ano na lang ba ang not available unless mo dito sa post-test at saka sa certificate of completion? Okay. Yung sa ano, sir, forum conducting yung dito sa assessment, certificate. tapos yung sa Ibig sabihin, ma'am, dito sa post-test mo, lahat mo na nagawa. Wala ka ng quiz na nakulang. Wala na ito. Hindi na lumabas yung quiz. tools, techniques, quiz. Sa post-test mo. Parang wala meron na. pa, sir, akong quiz na sasagutan. Okay. So, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Tools, techniques, So, kung makikita nyo. e-learning platform siguro, sir. Okay. So, yan na lang ang kulang mo. Ibig sabihin, yan na lang ang hindi mo sinasagutan na quiz. Okay? Or, sinagutan mo na, kulang yung score mo. Okay? So, yan po yung view sa student ninyo. So, mag-update. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Precious. So, yan po ang makikita ng student nyo doon sa platform nila. Okay, yan po yung makikita nila sa kanila, ganyan. So, the moment na na-accomplish nila yan, ibig sabihin, pag naubos yan, nag-zero na, saka ito mag-a-appear. Saka ito nila makiklik. Kasi sa student, hindi nila yan makiklik hanggang nandito pa yung restriction. Okay? So, that is on how to prepare or create a restriction. So, take note po, i-print screen po ninyo yung pag-set up ng completion
at saka pag-set up ng restriction. Then, isend sa akin yung, isa-send ulit natin dito sa unit number 4, setting up activity completion and access restriction. Okay po? Okay, so question po regarding this activity. Ang nakita kong gumagawa na niyan si Sir si Sir na refrigeration. Gumawa na siya niyan. Nakita ko na yung may mga ganyan na yung ano niya. Sir, question po. Question po ba? Sige, ma'am. Sir, isang quiz lang po ang lalagyan. O lahat po na quiz? Isa lang po. Isa lang po, ma'am. Isa lang. Isa lang. Pero pagdating doon, ma'am, sa dito, yung may mga, ano tawag yan? Tawag doon? Pagdating po dito sa activity completion, lahat po lalagyan nyo ng activity completion. Ito, lahat yan lalagyan nyo. Pero yung sa quiz, isa lang. Ito lang ang quiz. Ito lang na quiz ang lagyan nyo. Unless na gusto mo pa lagyan yung forum or lagyan mo ng task. Sa task pwede rin kayo. Sa task pwede rin kayo maglagay. Anong ilalagay nyo sa task? Gusto ko mangyari na bago mag-task, mag-quiz muna. Di ba pwede yun? Bago mag-task, quiz muna. So, saan kayo maglalagay ng restriction? Sa task o sa quiz? Ha? Sa task. Sa task. Ayan. Thank you, Ma'am Gia. So, kung ang gusto nyo mangyari, mauna muna yung task, mauna muna yung quiz, bago mag-task, dapat nandito yan sa baba, syempre. Take note po pala, another reminder, yung hierarchy ng learning process nyo, pakiayos po, kasi minsan, nauna yung quiz, may mga nakita ko nauna yung quiz nandito sa unahan. Ano ibig sabihin nun? Mag-quiz muna yung student mo bago magbasa. Dapat ang hierarchy po ng learning nyo, kung ano yung process na gusto nyo mangyari. Kasi ang procedural niyan, syempre, unahin niya munang basahin yung nandito sa unahan. Kung nilagay mo yung quiz dito sa unahan, ibig sabihin, mag-quiz muna siya bago siya magbasa. Okay? Paki-check na lang po. So, kung gusto mo mauna yung task, maglagay ka ng restriction sa task na hindi siya makakapag-task hanggang hindi siya nakaka-receive ng 2 correct answer out of 3 questions. Pwede ba yon? Yan, pwede yon. So, maglalagay ka dito ng restriction. Add, edit, settings, restriction, then add restriction, grades. So, choose, kunwari, quiz 1. Then, you must receive at least 2 or 3 items to, ayan. So, not available unless you achieve a required score in quiz 1. Ibig sabihin, hindi ka makakapaggawa ng task number 1 mo hanggang hindi ka nakakapag-quiz. Hanggang hindi ka pumapasa doon sa quiz. So, yan po yung mga sample ng access restriction. Okay po? Sige. Next topic po tayo. May question po ba before we proceed to the next topic? Wala na? Sige. Next topic is Moodle badges. Ayan. Do you know what is badges? Di ba yung mga nung time nag-Boy Scout, pag nakagawa ka ng, nakapalaad ka kikalayo na gamit mo sa bato, bibigyan ka ng badge. Diba? So, pwede nyong gawin yan dito sa LMS. Okay? Okay. Kunwari dito sa CSS, dito sa learning outcome number 4, how will you, so dito na po tayo dito mo tayo sa setting up Moodle badges. Okay? Okay. Kunwari dito sa LO4, actually, ang badge po, hindi lang yan sa learning outcome, sa buong unit of competency po yan. Okay. Therefore, kung 4 kayo, dapat may 4 ako makikitang badges. Okay. So, first step is make sure na naka-on. I-on ulit ninyo yung editing. Turn on editing. Okay? So, pag clinic mo itong badges, tingnan nyo. Okay. Okay. Kagabi kasi may ginawa akong badges na sample. Ito.
Sa inyo, blanco yan kasi wala kayong badges. Tingnan nyo, ang badges ko, quiz at saka model. Sample lang yan ha, sample lang yan. Okay. So, ang badges ko dito, ibig sabihin, makaka-receive daw siya ng badge pag nakakuha siya ng score sa quiz. Okay? Pag nakakuha ka ngayon ng score, automatic na badge na yan, magpa-pop up yan dyan sa inyo. Wow, may badge na ako. Yehey, may badges na ako. Parang yung sa kindergarten at titimrian ka digdig ang teacher mo. Yes, may star na ako. Ganon ang badge po, ha? Okay. Paano magawa ng badge? Sige, alisin muna natin itong mga badge na to. Okay. Sige. So, how will you create a badge? Okay. So, dapat po naka-editing. Tapos, edit settings. Ano na, hindi edit. I-click po itong gear. Then, more. Ulitin ko ha. I-click yung gear at saka i-click yung more. Okay? After clicking the more, i-click yung add a new badge. Yan. Add a new badge. Okay. Para hindi tayo magka-problema, ang ilagay nyo dito yung pangalan nyo. Example, Joel Navarro's badge. Badge. Yan. Okay. Describe. This badge is intended for LO4. Yan. LO4. In quiz 1. Yan. Okay? Ibig sabihin, makaka-receive ang student mo ng badge pag na-achieve niya yung quiz sa LO1. But take note, this is just a description na baka yun lang gawin. Yan, nakalagay na, sir. Hindi, this is just a description. Then, click create badge. Okay? By the way, before you click create badge, you put your name here. Siyempre, pangalan mo. Then, contact. Ilagay nyo lang yung email mo. Example nga, myemail@gmail.com. Pwede rin contact number. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Then, ilalagay nyo po dito yung badge. Okay. Now, doon sa activities natin, mayroon kasi dito ang binabanggit na website na panggawa daw ng badge. Okay? Diba? Saan na ba yun? Ito. Ito, diba? Mayroon daw nakalagay dito. Pumunta daw kayo doon sa website ng www.openbadge.me designer to make your badge. Okay? Pwede rin kayo magawa dyan. Kaya lang, maglalagin pa kayo dito. Maggagawa pa kayo ng account nyo para lang makagawa ng badge. What if gumawa na lang kayo ng badge sa Paint or mag-download na lang kayo ng mga sample na badge. Okay? Para madali, di ba? Basta ang importante may badge kayo. Okay? Kunwari sa akin, nag-download ako ng badge na dito. Ito yung badge ko. Ito yung itsura ng badge ko. Ayan. So ito, pwede nyo itong i-edit sa Notepad. O sa, ano yan, sa Paint. Open with Paint. Take note po ha, huwag nyo masyadong pagandahin ha, kasi baka maubos yung oras mo mag-edit lang ng badge. Ha? Baka, sir, busy pa po ako mag-edit ng badge. Gusto ko kasi yung badge ko maganda. Ilang oras ka na nag-i-edit? Siguro sir, mga 4 hours na. So, mauubos po yung oras. Simple lang naman, lagyan nyo dito. CSS. Ang laki naman. CSS LO4. Completed. Congratulations. Yan. So, yan yung badge. Ayan, sample lang naman ha, para madalian lang yan. So, CSS LO4 completed, congratulations. Okay? Simpleng badge. Save. So, ito na yung badge ko. Ayan. So, once ang student mo ay nag-complete, magpa-pop up ito sa kanya, CSS LO4 completed, congratulations. Okay. So, pagdating dito,
Okay? Ilagay niyo po dito yung badge niyo dito sa image. Attach. The same procedure lang naman. Attach. Then, upload. Then, create. Okay. So, Joel Navarro's badge. Sabi daw dito, criteria for this badge have not been set up yet. So, you need to set up a criteria. Kailan ba maibibigay yung badge sa estudyante mo? So, mayroon ditong add badge criteria. Okay. Pwedeng manual, course completion, awarded badge, or activity completion. So, you may select the activity completion. Kasi ang gusto ko, makaka-receive siya ng badge pag nakumpleto niya yung quiz. Okay. Kunwari, yung quiz 1, so, hindi ko naman siya lalagyan ng date. Kasi pag may date yan, marireceive niya lang yan sa date na to. So, okay. I-click lang ito, then save. Ayan. So, activity completion, you must, dapat daw yung student mo makareceive ng tamang score sa quiz 1 para makareceive siya ng badge. Then, this badge is currently not available to user. Enable access if you want user to earn this badge. So, enable. I-click niyo po yung enable, then continue. So, you cannot edit your badge habang naka-enable yan. So, pag naka-enable yan, hindi mo na yan mai-edit. So, tingnan natin, ano na ba ang itsura ng badge? Okay, tingnan natin dito. Dito sa badge, LO4. Okay, badge. Ayan na yung badge ko, no? So dapat makikita na yan dito. So kung tatlo kayo, dapat tatlong badge ang maglalabas dito. Example nga, Roger Borromeo's badge, Elmer Brampio's badge, and so on and so forth. Okay? Question po sa paggawa ng badge. May question po? Okay, sige. So walang question, ano? So anyway, kung hindi nakuha, balikan niyo na lang itong video kasi naka-record naman po ito. Okay, so that is on how to create badge. Okay. Last activity. Okay. So tapos na tayo doon sa unit 4 kasi dalawa lang naman ang activities dito sa unit. By the way, nakalimutan ko po pala, after you finish, paki-print screen po ng badge dito na naka-display na yung pangalan ninyo. Paki-print screen and gawa ulit kayo sa Word. Gawa ulit kayo ng Word. Then, i-print screen, i-paste dito. Ayan. Then, the link. Don't forget the link. Yung link ng saan ba yun? Yung link ng badges nyo. Okay? Yan, ano? Then, isend ulit dito saan siya isend? Sa unit 4 under submit Moodle badge. Okay? So, next. So, ito po, the rest po dito, puros na yan, forum. Forum na and quiz. Wala na po kayong gagawing activity dito. Lastly, sa Unit 5, mayroon pa pong dalawang activities dito. Pero madali lang naman gawin to. Okay. The first activity is, you're going to create your own program evaluation. Online program evaluation. Alangan naman na yung student mo, pagkatapos ng training, sabihan mo, okay class, punta kayo dito kasi magpo-program evaluation kayo, magpifill up kayo ng form. Di alangan naman ganon. Ipa-fill upin mo na sa computer. Okay? So this is the sample. Ganito para hindi kayo mahirapan. Meron ako ditong sample ng
course program evaluation. Okay? Mahaba po yan. Okay. Pumili lang po kayo ng 5. At least 5 survey. 5 lang. 5. Example ito. Ito, kunwari isa dyan, isa dito, isa dito. Okay? Yan po ang gagawin nating survey. 5 lang po. Ha? Para hindi tayo masyadong tumagal. Kasi ang gusto lang natin matutunan kung paano gumawa ng survey form. Okay? Paano? Okay. So, ito yung form. Ito yung form. Okay. Paano mag-create ng paano mag-create? So, lahat naman siguro kayo ay gumagamit ng Gmail, di ba? So, using your Gmail, you will type forms.google.com. Gagawa tayo ng forms sa Google Forms. Okay? Then, ililink natin si forms doon sa LMS ninyo. Okay po? So, ulitin ko ha, itatype po ninyo forms with s.google.com. Okay? Kasi may instance yan, may kabats kami noon. Sir, hindi gumagana yung form.google.com. Kaya pala walang s. Forms. Okay? Forms.google.com. Enter. So, kung nakalagin kayo, automatic na yun, magpa-pop up na dyan yung mga forms ninyo. Okay? So, ito yung mga forms. So, pili na lang kayo dito ng worksheet. You may select the worksheet or you may select ito na lang, worksheet na lang or blank. Okay, dito na lang tayo sa blank para madali. Kasi umpisa kayo from the scratch. Okay, click the blank. Okay. So, ang lalabas dito is untitled form. So, ano ang title ng form mo? Okay, ito yung title ng form mo. Course evaluation form. Okay, course evaluation form. Form description. I-copy nyo na lang to. Copy this one. Para hindi na tayo problema. Copy-paste na lang. Ayan. That is your course description. Instruction, I should say. Then, ilagay nyo itong, syempre mayroon kayo ditong, criteria. Ilagay nyo yung criteria dito. Ayan. So, para alam ng student. Ayan. Ay, by the way pala, doon sa form ko may error doon na kinorek sa akin ni Sir Elmer kanina. Sige, check ko na lang yun. Yung parehas low at saka low. Okay, ito yung criteria. Pag 1 daw, fair. Pag 4, outstanding. Okay, bakit 4? Gawin natin. Pwede rin. Okay. So, this is your course evaluation form. Then, ito yung first question. Okay? So, how to add questions? So, this is your context and this is the questions. Question number 1. Saan tayo? Just click this one. I-click nyo lang yan. Then, i-copy na lang yung question number 1. Kunwari, ito napili ko. I-paste na lang dito. Now, so this is now the question. So, pipiliin nyo po dito yung, i-click po ninyo itong multiple choice para mapalitan siya ng multiple choice kasi hindi naman multiple choice yung course evaluation mo eh. So, ang course evaluation mo is linear scale. Okay? Linear scale. So, ang option ko is 1 to 4. So, ang nandito 1 to 5. So, lagyan mo siya ng hanggang 4 lang. 1 to 4. Ano ang label ng 1? Ano ang label ng 4? So, hindi nyo na kailangan labelan yung 1, 2, 3, 4. 1 and 4 lang. So, ang 1 is fair. O, bakit nga nawala? I-click nyo lang dito. Ayan. 1 is fair and 4 is outstanding. Okay? O, yung mga nagte-thesis dyan, pwede nyo itong gamitin sa survey nyo sa mga respondents ninyo. Kasi bawal mag-face-to-face, mag-survey kayo online. Okay? Fair, outstanding. Ano ba siya? Required o hindi? Dapat syempre required para hindi i-miss-skip ng student mo. Kasi pag hindi yan required, pag hindi siya nagsagot, okay lang. Hindi siya
makakapag-continue sa next question. So, i-click yung required. Okay? Then, question number 2. Paano ko maglalagay ng question number 2? I-click ulit yung plus. Ayan, yung plus lang, ano? Okay, plus. Asa na yun? Kunwari, ito yung pinili kong pangalawang question. Kopyahin, ilagay dito. Tapos, anong type? Linear scale. Tapos, ang option is 1 to 4. Ang 1 is fair. Ang 4 is outstanding. Okay? Required. So you will go you will make your quiz make your evaluation 5 lang po, 5. Okay? 5 lang. Now, kung gusto mo po ang quiz mo kada frame isang tanong lang, hindi siya ito kasi pag 5 yan, pag clinic mo yan, lahat ng question magdi-display agad. Pwede mo naman tong hati-hatiin sa iba't ibang frame. Maglalagay ka nito. Section. Ayan. Then another section naman, kunwari dito, lagyan mo naman ng section dito. Ayan. So lagyan mo ng section. Question number 1, question number 2. Okay? Or pwedeng wala ng section. Dire-diretso lang. So wala namang problema. Okay? Now, kunwari 5 na to, ano? So hindi na natin masyadong pahabain. So how will you configure this quiz? This course evaluation. So dapat ma-access siya ng student nyo kasi pag hindi yan naka-configure, hindi yan ma-access ng student mo. So i-click nyo itong gear, settings. Okay po, i-click yung gear, settings. Then, i-uncheck nyo itong restrict. Dapat naka-uncheck itong require sign in. So, kung gusto ko isang response lang kasi baka yung student ko mag-response ng 5 times. Isa lang, Gusto ko na ang student ko mag-collect ng email address. Kailangan niyang ilagay yung email address niya doon sa response. Okay? Then sa presentation, okay lang yan. Wala na tayong gagalawin dyan. Or gusto ko lagyan ng confirmation email, message. Kunwari, thank you for your response. This survey will be used to to improve our training. Okay. So yan, then save. So yun na po. Ulitin ko ha, ito lang, dapat naka-check yung collect email address, limit 1 response, then save. By the way, kung gusto niyo lagyan ng pangalan, gusto ko ngayon lagyan ng pangalan dito. Paano ngayon lagyan ng pangalan? So maglagay na lang kayo dito ng another question, lagay nyo name. Tapos lagay nyo open close, optional. Tapos piliin nyo yung short answer. Okay? Then yan, required. Sa baba, gusto ko lagyan ngayon ng suggestion. Okay. Lagyan nyo dito ng add sa baba ulit. Do you have any suggestion? Any suggestion to improve our program? Pero dito, ang ilalagay nyo, instead na short answer, dapat paragraph. Okay. By the way, dito, huwag nyong ilagay ng required kasi kung wala naman siya yung isusulat, kawawa naman yung estudyante mo, mag-iisip pa yun ng required. So, huwag mong lagyan ng required. Ibig sabihin, optional din siya. The same with the name. Sa name pala, since nilagyan mo siya ng optional, dapat huwag mong ilagyan ng required. Kasi baka nilagay mo dyan optional, pero dito required. Ano man ngayon si ma'am? Sabi ngayon, optional, lahat ang required. Ano ba talaga? So, this will be now the appearance of your forms. Okay? Ayan na. Okay. So,
Okay na yung settings? Okay na yung confirmation message? Now, you will now going to send it to isa-send ninyo siya sa, isa-send mo na siya doon sa LMS ninyo. Okay, so, just click send. Tapos, dito sa send, mayroon ditong tatlo, email, embedded, at saka link. So, dito kayo sa embedded HTML. Okay, so tatlo po yan ha, email, URL, at saka embedded HTML. So, dito po sa embedded HTML, kopyahin nyo po yung laman. Itong embedded link, kopyahin po yung embedded link. Okay po? Pakakopya ng embedded link, punta po kayo doon, balik po tayo doon sa balik po tayo dito sa LO ninyo. Kunwari dito sa LO. Okay. Mag-a-add tayo dito ng activities. Make sure na naka-on po yung editing on. Naka-turn on yung editing on. Naka-turn on. So, magdagdag kayo dito ng pwedeng page na lang. You can add page. Okay? Tingnan natin kung ano ginamit ko dito. Wait lang po. Okay. Yes, page. Magdagdag kayo ng add new page. Okay? First time yung gagamitin itong page. Add page. Then, title is Program Evaluation. Okay? Description. So, this program evaluation is used to improve the program or the training. Okay. Bala na kayo maglagay ng description. Na pagdating dito sa content, okay, pagdating sa content, i-click lang itong arrow down. Okay, arrow down. Then, i-click yung HTML link. Then, pagka-click ng HTML link, kopyahin yung embedded dito, sa Google form mo kanina. Then, i-paste po siya dito. Paste. Then, i-off. Ayan na po yung program or course evaluation mo. Then, click Save and Display. Ayan na po siya. Okay? This is now your course evaluation. Nandiyan na po siya, naka-embed sa LMS ninyo. So, okay. So, paano mo ma-ensure na yung student mo ay dapat magsagot ng course evaluation? Siyempre, lagyan mo ng restriction. Hindi siya makakapag-quiz hanggang hindi siya nagpo-program evaluation. Ganun, ano? Okay. So, that is now the course program evaluation. So, dapat naka-Google form. Ano? Question. May question po ba? Walang question? O hindi lang naintindihan talaga yung diniscuss ko na pagkahaba-haba? Sir. Screenshot. Ayun, sir. Ano yun, sir? Screenshot pa rin. Opo, sir. I-screenshot pa rin po. Okay, ganito. Ito pong ginawa nyo dito. Kahit wag nyo nang i-screenshot yung dito sa Google, kasi hindi naman kayo makakagawa nito kung hindi kayo gagawa nito, di ba? Ito na lang ang i-screenshot nyo. I-print screen lang. Then, i-paste lang yung... ito na lang. Para ano, print screen. Then, i-paste lang yung ano, then yung link. Yung link nito. Okay? Ganyan lang. Then, i-submit dito sa
I-submit dito sa task number 1 ng submission bin. Preparing an online course evaluation tool. Okay, submit na lang po dito. Okay. That's it. Wala na kayong gagawin iba. Ang last na lang ninyong gagawin is Unit 5. Ang last activity po ninyo sa Unit 5 is yung course evaluation survey. You are all required to fill up my course evaluation survey. Lahat po tayo magpipill up po nito ha. Fill up the course evaluation survey. And pag natapos po ninyo lahat yan, congratulations. You are now graduate. Okay? So, question po. Ayan na. So, hindi na natin masyadong patagalin para maka-start na tayo. So, yun na po ang lahat ng gagawin nyo sa Facilitate e-learning session. Okay? May question po? Any other question or clarifications? Wala na po ba? Sige. So, kung wala na, pwede na po siguro tayong mag-start, mag-continue ng activities. Reminder lang po, yung quiz po, ang iba po ay hindi na nagki-quiz, ang ginagawa na lang yung task. Whether you like it or not, magki-quiz pa rin po kayo. Yung iba hindi na nagpo-post ng forum. Ayaw na mag-post. Ang ginagawa lang talaga nila task. At the end of the line, babalikan nyo pa rin po yan. Kasi hindi kayo makakapag-receive ng Certificate of Completion at saka hindi kayo makakapost test kung wala kayong quiz. At saka hindi kayo makaka-receive ng Certificate of Completion hanggang hindi kayo nakakapag-post test at saka makapagsagot ng mga forums. Okay po? Okay. So, good luck sa atin. Good luck sa ating lahat. Hopefully, matapos natin ito ngayong araw hanggang bukas ng 3 p.m. Nagka-clap na si Sir Montalegre. Hanggang bukas ng 3 p.m. Hopefully, bukas ng 3 p.m. closing ceremony tayo. By the way, nandyan na yata yung certificate ninyo, pirmado na ni RD, pirmado na ni PD. Ready na. Graduation na lang ang inaantay. Okay? Sige. So, good luck po sa atin and magtulungan po tayo ha. Magtulungan tayo. Hindi pwedeng ikaw lang. Ako ngayon nainot na. Basta ngayon sinanao dyan, basta ngayon ako nainot na. Bala naman ngayon sinda. Sana walang ganun ha. Magtulungan po tayo because we are a team. We're a big team, especially yung mga maraming members sa qualification. Magtulungan kayo. Kasi nakikita ko may iba doon na kahit isa wala pang pinopost. Okay? So, yung kagabi na pinost kong 6, please, double time po yung 6 kagabi. Okay? So, sige na, end na natin to. Good luck sa atin and magandang umaga and keep safe. Always Thank you, sir. healthy. Thank you po. Thank you po. Sa pagdamat. Okay, thank you. Thank you, Sir Lex, Sir Ato. Thank you, ma'am. Ma'am, pwede po pakagad kang email add mo sa Gmail. Teka na lang po ikaag kong student.